Sa isang tao na gustong magsimula talaga sa simula, sa pag-intindi kung paano gumagana ang gamot, hindi muna dapat niya aralin kung paano gumagana yung gamot sa katawan. Kailangan intindihin muna niya yung gamot as its own, on its own. Kasi mamaya mas magiging komplikado yan pag hinalo na natin yung factor ng katawan ng tao. So, in other words, hindi talaga maiwasan yung chemistry sa introduction natin. So, unang-una sa lahat, as far as, tumalon ako na slide, unang-una sa lahat, as far as the nature of drugs are concerned, most of what we see on the market, mga pure compound yan. Di ba sa chem, ang kabaliktaran ng pure compound is a mixture. Kasi mixture may halo na two or more different compounds. So kunwari kasi di ba may nakita ka sa kahon or sa packaging ng iniinom mong gamot, nakalagay ba, paracetamol. That means yung gumagana talaga sa gamot na yun na para sa lagnat is yung paracetamol, wala na ibang halong mga molecule. 'Di ba? Ikumpara mo naman for example sa mga makalumang mga galenicals na tinatawag or yung mga dinurog na halaman, 'di ba, na mga dahon. Kapag ikaw nag-extract ka gamit ng tubig ng mga katas ng dahon, the compounds that are in there are up to thousands, libo-libong iba-ibang chemical compounds. Ang problema doon kasi pag halo-halo sila, hindi mo magagaranti ano doon sa libo-libo yun, yung may totoong activity para sa sakit mo. Pero kapag alam mo na kunwari paracetamol lang talaga yung gumagana, may confidence ka na at 500 milligrams for most people gumagana siya. Kumbaga, may confidence tayo para sa mga customer or para sa mga pasyente natin. That will also apply to most other drugs. May mga very, very rare case na may mixture tayo or extract or crude extract na nakikita sa market. Like sa atin, sa Pilipinas, Lagunde. Kasi nakalagay sa yung scientific name actually ng Nagunde, di ba? Lagunde, Vitex negundo. Pero other than that, you will rarely see something like those. Pure compounds talaga. Now, the pure compounds we're talking about can be sourced either from nature or synthesis. That is, pwede ang gawin mo, una, di ba? Pwede, kuha ka ng halaman na alam mong may active component doon na pwede talagang tawagin na drug. Pero dahil syempre, yung active na component na yun sa halaman ay may kahalo na libo-libong ibang walang activity, ang trabaho nung gagawa nung gamot na yon is to separate yung active na molecule na yon at tanggalin yung mga hindi naman gumagana sa mixture. Kapag synthesis naman, syempre, this is more straightforward. Kung alam mo yung structure talaga ng compound, you have the reagents, you know the reactions required, kaya mong gumawa ng compound with minimal na byproducts. No? Of course, that would need an expert in either natural products or organic chemistry. Tapos, as far as the size of the actual compound is concerned, most of the drugs na binebenta at iniinom natin ay tinatawag na small molecules. Sa ibang libro, meron talaga siyang definite na molecular weight. So, some books would mention below 1,000 grams per mole, pwede mo siyang tawagin na small. Some would even go as far as saying below 500. Okay? Ngayon, kung gusto niyo mas madaling i-imagine, basically, punta ka ng botika, tas tingnan mo lahat ng generic name sa likod ng binibilhan mo na PA or pharmacist, halos lahat ng mababasa mong generic name doon, small molecules. As in. Kasi yung mga biomolecules that are at least very popular, very rare, like insulin, yan. Biomolecule yan kasi peptide yun eh. Malaking molecule yun eh. Heparin, no? An anticoagulant is a polysaccharide. So most likely yung mga molecular weight nun, thousands and up to even tens of thousands. So, ayun. Rare, although lately in the last decade, dumadami yung mga bagong approved drugs na biomolecules. Pero kung ang usapan ay yung mga inaaral natin sa classic pharmacology courses, small molecules tayo. Ngayon, kapag tayo iniinom naman natin yan, huwag niyong isipin na kunwari, eto, tablet yan. By the way, yung mga binabanggit nating na word, the tablet, di ba, capsula, syrup, injectable solution, suspension, patches, suppository, yung mga ganun, ang tawag sa mga ganun dosage form. Okay? And yung laman nung, kunwari, ito, tablet to, huwag niyong isipin na yung buong tablet na to, kunwari, let's say this is a paracetamol tablet. Hindi yan lahat puro paracetamol. May iba dyan, kunwari, sabihin natin, out of this, ito lang yung totoong paracetamol dyan, yung 500 milligrams na sinasabi. Yung ibang mong laman na to, so yung ibang natitirang laman na ito, ay ginawa or nandyan lang para tulungan yung tablet na hindi madurog,
para tulungan yung tablet na hindi matunaw, hindi siya madali masira, para tulungan na kapag ininom natin, matutunaw siya. Yung mga ganong mga bagay na hinahalo natin para maging may kwenta naman yung tablet na yun ay mga excipient. So, sa mga pharma major, alam naman, so kung pharma major ka, alam mo, meron talaga tayong subject na dosage form, di ba? Inaaral natin ano yung kailangan na laman ng isang tableta, ng isang kapsula. But for pharmacology courses and my discussion here, hindi na natin pag-uusapan yung mga excipient na yan. We will be talking about this one, which is the active compound talaga, which is yung talagang tinatawag natin na quote-unquote drug. Kung gusto nyong aralin yung mga excipients na to, I think you should read on books about dosage forms. Okay? Ngayon, yun yung drugs natin. And as a preview sa susunod kong discussion, kailangan alamin natin na ang drug molecules natin, kailangan merong hahanapin na protein sa katawan natin at dapat magkakaroon sila ng interaction. Parang mag-uusap sila ganon, but more of by interacting or mag-uusap, it means magdidikit sila. So yung protein na yon na target, madalas tinatawag natin na receptor kasi 'di ba ang keyword ng receptor receive. So sabihin natin this is a protein tapos receptor siya kasi ang gagawin niya, meron siyang area na taga-tanggap or taga-receive ng ating drug molecule. And let's say yung drug molecule ganito itsura. Dapat mag-fit yung drug molecule sa ating receptor kasi they need to bind to each other, magdikit. Pag walang ganyang mangyayari na magbabind sila, you don't expect an effect in the person's or patient's body to take place. Ngayon, kung yung biochem nyo medyo okay pa, naalala nyo yung enzymes natin, this explanation should remind you very much of our enzymes and substrates. Tama ba? Si enzyme, siya yung protein na nagkakatalyze ng some reaction. Tapos si substrate, siya yung gusto mong gawing product. Tapos dapat meron din silang binding na nagagawin. And that will follow the rule of complementarity na dapat yung shape ng substrate at ng enzyme. Tapos ngayon sa pickle, dapat yung shape ng drug molecule at ng receptor natin ay fit like two puzzle pieces for something to happen in the first place. Okay? And speaking of that, para ma-ensure natin na may proper interaction na mangyayari at magkakaroon ng kwenta yung ininom mo na gamot, we should take note of important chemical properties of drugs. Take note, may talagang subject para dito. We call that medicinal chemistry. Pero kung gusto nyong malaman yung 2 or 3 most important properties, I will give you those. Una, lipophilicity is always mentioned as far as pharmacologic action is concerned. Kasi basically, pag sinabi mo ang isang compound ay lipophilic, they are nonpolar. Ngayon, digging deeper into our general chemistry, pag sinabi mong nonpolar ang compound, it means wala siyang charges. And if you apply that to your organic chemistry, examples of nonpolar compounds are those that only have carbons in them. Okay? So, kunwari mga alkanes, di ba? Or mga aromatic compounds. Yan. Mga walang charges yan. Mga nonpolar yan. Yung polar compounds naman, of course, are those that have charges. So if you go to functional groups, examples of polar functional groups ay OH, so yung mga alcohols, they are generally polar. Yung mga amines din, generally polar. Saka mga carboxylic acid. Yan, polar yung mga yan. Of course, it would depend on how non-polar or polar they are kapag kinonsider mo yung buong molecule. But the idea is, in the future, may explain ako na yung gamot, dapat may level of lipophilicity sila para ganito, kung alam yung ganito sa ako na-explain, no? Dapat din meron silang level naman of polarity or hydrophilicity para ganyan. Okay? Kasi kapag masyado ka na sa extremes, hindi magiging maganda yung resulta. Kuha niyan. So, this is already like an alert to you. Na kapag nakalimutan mo na what makes a compound polar or non-polar, i-review muna natin 'yon bago tumuloy sa pharmacodynamics at kinetics. Ngayon, isa pa ay hugis o shape. Kasi kanina binanggit ko na 'yon. This is actually very obvious, 'di ba? Kapag hindi nag-fit to, walang mangyayari. And if you want to be a little more technical about this, tandaan nyo, sa mga organic compounds natin, most drugs are organic compounds, tandaan nyo yun, many drugs have either a planar geometry, kasi most drugs have rings, aromatic rings, like mga benzene, or yung mga heterocyclic compound na ganito, yan, may ibang subject para dyan, or some of them actually have sp3 carbons.
na may ganyan, di ba, tetrahedral geometry. And you know what? If you go back to your org chem, what's so special about some sp3 carbons is that kapag may carbon na may apat na magkaibang substituent, siguro yung iba parang, alam ko ang tawag dyan. Tandaan, di ba, ang tawag sa mga carbon na ganito ay mga chiral carbon. At ang nagiging consequence kasi kapag nagkakaroon ng chirality, if you remember sa org chem ninyo, ay nagkakaroon tayo ng isomerism. Nagkakaroon tayo ng mga S-isomer, mga R-isomer, nagkakaroon tayo ng mga levorotatory, di ba, compounds, mga dextrorotatory compounds. Tapos, diyan nang nanggagaling yung iba nating mga gamot na, di ba, minsan, na, if you read their names, magbibigay lang example, it's okay if hindi kayo familiar, better if you are. Kunwari, may gamot ang pangalan, esomeprazole, di ba? Meron naman, escitalopram, or meron naman yung iba, aripiprazole, di ba? Or may iba naman, levofloxacin, dextromethorphan. And you have to notice na minsan kailangan talaga i-specify nila yung isomerism kasi may mga case na yung isang isomer mas effective, isang isomer walang ginagawa, yung isang isomer toxic, tapos yung isa lang yung beneficial. So, of course, the only time you will understand or appreciate the differences is kapag inisa-isa na natin yung mga gamot na yun. Pero I think hindi naman masama na alamin natin na hindi mo talaga pwedeng itapon sa basura yung ideas ng isomers, ng chirality and whatnot kahit nag-aaral na kayo ng gamot. Ngayon, isa pang importante na property ay yung size. Gaano ba kalaki dapat yung mga gamot natin? Sabi ko nga kanina, karamihan ng small molecules, they're within around 500, around, siguro sabihin na lang natin, sabihin na natin, limit of 1,000 ang molecular weight niya. May analysis na ginawa during the 1990s, before, tagal na no, 1990s, ang molecular weight ng karamihan ng drug daw sa market less than 500. Tapos ngayon daw, lately, in the last 5 years, less than 600. Pero sabi ko nga, hindi lagi nasusunod yun. Kasi nga, some peptides or some polysaccharides have molecular weights of tens of thousands. So ang gusto ko sabihin is, yung size parang hindi na siya nagiging universal rule na dapat sundin natin yung ganitong size. Pero you have to understand kasi, I mean, if you think about, kunwari, yung receptor mo, ganito kalaki. Tapos yung drug mo naman, ganito kalaki, di ba? Parang malamang hindi siya kakasya dito. So it's impossible to have a proper interaction in this scenario. So even though size is not always followed anymore as a strict requirement, it still is for many classic cases. So ito lang yung tatlo na gusto kong banggitin. Siyempre, meron pa mga additional properties, no? But I think it's quite deep already and that would reserve another advanced recording.